9:48 na po ng gabi, dito pa rin sa totoo lang, Ricky Rivera po, at din sa ating mga kababayang OFWs, ay our prayers are with you. Kanina po ay bumanat na naman ito si Congressman Erice, no, laban sa PBBM administration, na sinasabi niya na yung sinampa daw na impeachment complaint ay maaring parang palabas lang, o yung tinatawag nga nating moro-moro. Bakit? Dahil yung attorney De Jesus na nagsampa ng impeachment complaint against the President ay dating defender ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay? So, merong isang, para maiwasan daw ho yung pagsasampa ng kaso dito kay Lisa, inunahan itong Attorney De Jesus. Di mo natin alam kung anong motivation ni Attorney De Jesus. Ako po, report ko lang kung ano yung sinabi, no, ng mga ibang tao. Hindi po sa akin yan. Hindi ko sinasabi na si Attorney De Jesus kasapakat sa isang grand conspiracy or conspiracy para maunahan. No? Kasi ginagawa naman ho talaga sa politics ho yan. Inuunahan yung ng mga sarili nilang mga tao, yung mga kalaban nila sa politika para magsampa ng mga kaso. Unexpected na rin ho talaga yan dahil last year ho, lumutang ho talaga yung possibility na baka magkaroon ng impeachment complaint against the President. Bakit ka mo? Ano yung isang sign yan? Yung isang sign yan ho, yung rally ng Iglesia ni Cristo na kung saan ito pong yung kapatid ng Pangulo natin, si Amy Marcos, bigla-bigla hong nagbulat na durugis na daw yung kanyang kapatid. No? So, obviously, ano na yan? Isang indikasyon na maaring gamitin nga sa isang impeachment complaint ito pong akusasyon nito. At doon nga sa impeachment complaint na isinampa, nandun nga yun. Kasi nga, parang ang dahilan nun ay it impairs yung pagiging drug addict daw na ating Pangulo. It impairs his ability to decide, no, rationally. So, may ganung tipong argument, no, na nandun sa impeachment complaint. Alalahanin yun, na impeachment complaint, ang pinaka-main niyan ay yung tinatawag na culpable violation of the Constitution and violation of Article 11 of 1987 Constitution, yung public office is a public trust. So kapag may high crime or may plunder halimbawa, or may mga nagawang paglabag sa saligang batas natin, yung isang constitutional officer, pwede ho talaga siyang ma-impeach. Para kay Congressman Erice, itong ginawang impeachment, para pa-preempt yung totohanang impeachment against the President. No? So, yan po yun. Pero ang tinitignan talaga ng taong bayan ngayon, hindi pa nga yung impeachment Kung hindi itong ongoing probe, meron pa bang ibang mga personalidad aside from Senator Bong Revilla na ikukulong? Meron pa ho. Nandiyan pa ho si Senador Joel Villanueva na akusado rin. Nandiyan si Jinggoy Estrada na inakusahan din ni Undersecretary Bernardo. Pero nilinis naman ho ng minoridad ng Senado. Dahil siyempre si Bong Revilla po ay dating administration candidate po yan, pero natalo at wala naman ho siya sa minorya, wala naman sa Senado ngayon, so fair game siya. Pero yung ibang na point, no, na finger point ni Yusek Bernardo at ibang mga star witness di umano ng pamahalaan laban dito sa mga senador na ito ay si Senador Chis Escudero, Senator Nancy Binay, Senator Jinggoy, na lahat at Senator Joel Villanueva, lahat po yan bahagi ng minorya. So, kung makikita nyo doon sa isang press conference kahapon na isinagawa ni Senador Marcoleta, ni Senator Amy Marcos, in-eliminate na kaagad nila yung membro siyempre ng kanilang grupo. No? Pero katakataka ho doon, hindi iplinaryo. Sinagbit lang ho doon sa opisina ni Senate President Tito Soto na sa procedure, parang baliwala lang yun. Dapat po kasi yan, yung mga ganyan, ipinipinaryo. Pero hindi pinaryo ng minorya. So, yan po yun. Wag ho sanang baliwalain ng PBBM administration ito pong issue na ito sapagkat ito po
ay talagang nakaapekto na sa persepsyon una ng mga Pilipino sa pamahalaan at yung mga dayuhan sa Pilipinas mismo. No? So hindi na to simpleng awayan na lang ng Marcos Duterte. Hindi po. No? Ito po ay talagang nakapekto na sa atin. Bakit kamo hindi ba naman yun, malaking issue na napakalaking pandarambong yung nangyari, 2 trillion daw ang nawala do sa public funds. Isipin ninyo ho yun. Kahit naman sino na mga dayuhan, talagang mangangamba, lalo hitigit yung may business dito sa Pilipinas. Bakit? So, ibig sabihin yan, talagang lantaran, yung kawalang hiyaan at katiwalian na kinakailangan tapusin. So, sabi nga ng mga analysts, kinakailangan matapos sa first quarter ng taon. Otherwise, baka hindi natin maabot yung economic growth natin na 4 to 5%, no? Na pinoproject na 4 to 5%. Bakit? Sapagkat patuloy pong magkakaroon ng doubt Ito pong nagtatansak sa gobyerno hingin dun sa kakayahan una ng gobyerno na ipatupad ang batas ng may fairness, no? Kasi yun ang punot dulo, at yung kakayahan nga ng pamahalang ito na gastusin ng tama yung mga taxes na ibinayad naming mga ordinaryong mga Pilipino sa kanila. So hindi lamang po ito issue ng Pilipino issue rin po to ng mga dayuhan na kumbaga may business o may interest po dito sa ating bansa. Lalo tigit itong mga kumpanya na mayroong mga kontrata, no, dito sa ating bansa. Kaya nga ang suggestion ng karamihan sa mga big businessman, tapusin na ho itong nangyayari nito sa first quarter pa lang. Kasi kapag ito po ay nag-spill over onto the opening of the next Congress, malala po yan. Kasi baka yan ang pag-usapan hanggang for the entire year. Hindi po tama yan. No? Hindi po maganda yan para sa ating ekonomiya. So, yan po yan. At huwag pa kaisipin ng PBBM administration na hindi seryoso yung mga tao sa kanilang worries. Napaka-seryoso po, I tell you. It is actually reflecting in the various surveys that being conducted by several polling firms right now, no? At makikita nyo na naman yan, even pumunta kayo sa kalsada kitang-kita po yung pagkadismaya ng mga Pilipino. Sapagkat they're hoping that this government would actually implement the laws according to what the law says. Wala hong selective justice. Yun po yung isang word na ayaw ng mga Pilipinong makita. Apparently, dahil nga ho dito sa anomalyang ito na sinasabi ng minority ng Senado na up to a particular personality who is higher than the speaker, sabi nila doon sa nila, which they're not naming they're not naming, that is kung sino man yun, no? They're not naming whoever that person is, but parang ini-situate nila na mas mataas pa sa speaker. Sino kaya mas mataas sa speaker? Dalawa lang, yung presidente at vice-presidente. Obviously, minority yan, nakalagay Sara. So, sino po yung it? Yung it, yung Pangulo. Yun ang sinasabi nila na siya daw ang mastermind talaga niyang pandarambong na yan. Na mahirap patunayan din, no? Sapagkat kinakailangan mo, kung talagang siya ang mastermind, dapat patunayan mo na he benefited from it. No? Kasi kung tuturo ka lang, tapos wala ka naman palang ebidensya, ano yan? Political propaganda po yan. Hindi po yan legal. Hindi po yan, kumbaga, paninirang puri lang yun. So, na mahirap paniwalaan. So, yan po. Tuloy-tuloy po yung magaganap ngayon. Hopefully, sana po, pinapanalangin natin matapos po ng first quarter of this year para makausad-usad naman ho tayo. Makausad-usad ho tayo. No? Nga pala, may mga nagsasabi na baka magkaroon ng reignition ng political alliance between the Marcos and Duterte.
Sa ganang akin po at base ko sa pagtataya ko, napaka-labo na mangyari yan. No? Sapagkat naging personalan na ho talaga eh. Naging malalim itong pag-aaway na ito at naging personal na talaga. So, napakahirap po niyan. Ang sistema niyan, kapag kaganyan na sitwasyon, isan mauuwi. Zero-sum game ho yan ang mangyayari. No? Kumbaga, tuloy-tuloy yung conflict at talagang ubusan ng lahi yan. Parang ganun mangyayari dyan. Kasi siyempre, paranoid yung isa na kapag nanalo yung isa, gagawa ng katarantaduhan para ma-eliminate naman yung isang grupo. So, ganun na mangyayari. So, zero-sum yan. Sana sa malaot madali, makahanap ng isang win-win solution. No? Sapagkat, sabi ko nga, ng mga previous kong mga vlogs, ang mahirapan ho dito yung taong bayan, yung ordinaryong mamamayan, na kapag ka naipakita o hindi naipakita ng pamahalaan yung kanilang kasiglahan para magkaroon ng public ng justice, no? O ng justisya, ito po mga tao, ang tendency po ay hahawakang maigi, sasakalin ng mga oportunistang mga elitista ito pong mga mamamayang Pilipino. Kasi makikita nila, mahina ang pamahalaan, no? Nasa laban, nasa digmaan. Sa pagitan ng isa pang malakas din na grupo. So, sino ang mag-i-exploit niyan? Mag-i-exploit niyan ay siyempre yung mga sindikato na nag-ooperate sa gobyerno at mga unscrupulous businessman na makakita ng oportunidad para magtaas ng presyo. Kasi walang gobyerno, di ba? Walang titimon. Kapag walang titimon, sabi nga nila, kung wala yung may-ari ng bahay, anong gagawin ng mga daga? Siyempre, alam nyo na, magpa-plunder sila. So, pero kapag ka na-resolve to finally, no, at maparusahan yung mga tama at tunay na mga tao, at manumbalik ang public trust, ayan po ang pinakamagandang balita o pinakamagandang regalo na pwedeng maibigay ng ating pamahalaan sa aming karaniwang mamamayan. At harinawa, after that, ay tuloy-tuloy na po tayo, no, sa 2028. Madetermine natin sino yung pwede nating ma-elect. At sana po maging lesson ho sa atin, maging aral ito sa atin, na yung mga elect natin, dapat yung mga karapat-dapat. At sino yung mga karapat-dapat? Ito po yung mga taong may mabubuting kabuhayan. Kabuhayan, ibig sabihin, na namumuhay ng naaayon sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. No? May paggalang sa kapwa-tao. Hindi po natin afford, hindi natin deserve ang isang opisyalis na walang respeto sa karapatan ng kapwa niya Pilipino. At syempre, yung mga may eksperyensya at may karanasan at may professional competence para tugunan o para kung ano man yung naiatang sa kanilang posisyon sa pamahalaan ay magawa nila ng tama. Kasi mahirap yan. Mag-elect tayo ng mga tao na wala naman palang gumption na maging mayor o governor o congressman at nandyan lang para protektahan yung kanilang mga business interest. Wag na ho tayong pasisila sa mga taong ganyan. Nagagamitin ng kanilang mga kayamanan para magkaroon ng political position at therefore, maprotektahan yung kanilang mga economic interest. So, antabayanan po natin to, mag-unfold pa yan sa mga susunod at titindi pa yung away ko. So, brace yourselves. Matindi pong away yan. Pero harinawa at the end, sa dulo, magkaroon ng magandang resulta. Hindi para sa kung kaninong grupo, kundi para po sa sambayanang Pilipino. Mabuhay po kayo.